tatanong ko lang po sa inyo kung halimbawa dumating yung Kristo ngayon, huhukumin na ho tayo. Ano po magiging kalagayan ng mga taong nabubuhay pa sa pagdating ng paghuhukom ni Kristo? Biglang-bigla po siya dumating ngayon. Halimbawa, dumating siya ngayon, natsyempuhan tayo ngayon dito. Apo. Ang magiging kalagayan ka mo? Apo. 24 ni Mateo. Kung magkagayon sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Pagdating ni Jesus, may kukunin may maiiwan. Yun po namang mga bago pa lang po ng batay na hindi pa nakahatulan. Bago pa lang? Yung mga bago pa lang po ng batay, pero hindi pa nakahatulan. Saan po magiging kalagayan nito? Bago pa lang namatay? Opo, yung kamamatay pa lang po. Kahit na... biglang-biglang namatay. Kahit matagal ka naman patay na, hindi ka naman nahatulan agad Ganito kasi kapatid, Pagdating ni Jesus, kukunin niya muna lahat yung mga kasama doon sa kukunin niya. Opo. Yung mga buhay na kukunin niya. Yung mga patay na mababait, matutuwid, kukunin niya rin yung bubuhay niya yun. Maiiwan ngayon dito yung iba. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhay naman uli yung mga ibang patay. Saka na po. Tapos doon lang maghuhukom. Doon lang hahatulan yung mga natira. Pero yung mga kinuha niya, hindi nakasama sa hatol yun. Pakinggan mo 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Ayun, pagka dumating si Jesus, yung mga nangamatay kay Kristo mabubuhay na mag-uli. Tapos yung mga nabubuhay namang mga kay Kristo, aagawin kasama nila sa alapaap. Dadalhin na ron. Maiiwan ngayon yung mga hindi kay Kristo. Siguro kasama rin mga Mormons, mga Muslim, mga kung sino-sino ayaw kumilala kay Kristo, maiiwan.